Roving Radio Station. Isang magandang hapon po sa ating lahat mga kababayan. Nagbabalik po ang Malolos City Roving Radio Station. Ito po si T-Rex. At Huwebes ngayon mga kababayan. Kaya alam niyo naman kapag ganitong Huwebes, we feature our finalists sa ating Roving Galing Season 3 Tatak Maloleño Edition. So ito po ang ating episode 3 for this month. And alam niyo naman, kagaya ng mga naunang episode natin, ito po ay pagpapakita ng galing ng ating mga kababayan dito sa Malolos. So, this time, we're broadcasting live dito po sa Matimbo, Malolos, Bulacan. Jata naman mga taga Matimbo eh. Kasama pa natin din eh. Ayan, so, panoorin nyo po at nang malaman natin sino ba yung kasama natin ngayon. And again, isa sila sa mga finalist natin para sa Roving Galing Season 3. So, nabago na. Doon sa mga ngayon lamang po namin nakasama, baka ang iniintay ninyo ay kantahan ulit. Pero pwede naman kumanta itong dalawa mga guest natin. Pakantahin muna natin. Hindi po. So, alam ko po na Season 1 and 2 gave you the best of the best ng mga artists natin dito sa Malolos. Pero this time, we wanted to show you something else. Diba? A different flavor. Bukod sa kantahan, hindi lang po dyan magagaling ang mga Maloleño. Our first episode, we had Tanghalang Abelardo, which is a group of youth dito sa Malolos na they're into dance and also creative writing. And then, we had, sa ating episode 2, we featured naman one of the Sangguniang Kabataan Council dito sa Malolos from Calero. Diba? And yung mga project kasi na ginagawa nila, they make sure na nakikinabang yung mga kasama nila sa barangay. So this time, nandito tayo ngayon sa Barangay Matimbo to learn more about our next organization na kasama ngayon.
Kaya, sige nga. Good afternoon sa inyong dalawa. Kumusta kayo? Magpakilala muna po tayo. Pakibanggit na rin kung anong pangalan ng inyong organization. Magandang hapon po sa ating mga nanonood po sa atin sa Facebook. And my name is Mark Angelo Homer, the executive and the executive director and the founder of the Art Corner PH. Yan. Ikaw naman, madam? I'm Christiana Lorraine Mercado po, ang kasalukuyang president po ng aming grupo na The Art Corner PH po. Ayun. So, okay. Ang pangalan ng kanilang grupo, Art Corner PH. Tama? Yes po. Ayun, sige nga. Kailan nabuo itong Art Corner? We established po noong March 11, 2021. But we started itong mga ganitong program po, yung mga ginagawa po namin na may patungkol po sa art and youth is 2019. Nabuo lang po yung grupo kasi naisip namin na gumagawa tayo ng mga projects, ng mga proyekto na hindi tayo nakikilala. I mean, kailangan po natin ng pagkakilanlan para malaman ng mga tao na may mga ganitong kabataan na gumagawa po ng mga programs po. Kaya po, noong 2019, nag-start na po kami sa paggawa ng mga projects po na may kinalaman po sa arts. Then 2021 po, binuo na namin yung The Art Corner PH para po meron kaming pagkakakilanlan. Tama. So, nagsimula ito ng parang hobby lang. Yes Sige, po. katuwaan lang. Yes Ganyan. po. And then, what particular kind of art do you... We are a musician po. Kami po ay gumagawa, lumilikha ng mga original music po. Okay. Na pinopost po namin sa Spotify and then some other platforms po sa social media. Ang ginagawa po talaga namin is every February po, which is the National Arts Month, gumubuo po kami ng mga music po na may patungkol sa arts to create music and inspire people po na may mga ganitong mga bata, mga kabataan po na willing po to share their knowledge, to share themselves po para po sa ating community. Alright. So, maganda, no? I mean, Yes, po. I've seen a lot of different kinds of organization, pero parang this is the first time na makamit ako ng mga nagsusulat nag-create ng, nagko-compose ng kanta. Di ba? So, ano ba yung pinaka-advocacy ninyo? We are an art and youth advocate po. So, kami po ay mga kabataan na nagmumulat ng kapwa naming kabataan. At the same time, ang ating pong community, yung sa kahalagahan po ng sining po sa ating komunidad. Kasi isipin po natin ang isang komunidad na wala pong sining. No? Kaya po ang ano po namin is to inspire people na samahan kami sa ganitong programa, sa ganitong advokasya para po mas malawak pa ang aming marating, mas malawak pa ang mabigyan po natin ng inspirasyon. Dahil po ang sining para sa amin ay nakakapagpabago, nakakapagpamulat, at nakakapagbigay inspirasyon po. Tama. Alam mo, totoo yun eh. Sa mga nangyayari ngayon sa mundo, everybody needs a break. Yes. And alam natin na one very good respite is art. Yes po. So, Madam President, ano pangalan mo ulit? Sorry. Christiana po. Si Christiana. So, as the President, ano yung responsibility mo? What do you do? As a president po, ako po yung nag-organize ng mga paperworks po namin. And at the same time, tumutulong po akong mag-organize ng mga events and projects po namin and mga meetings. Yan po. Okay, so ilan taon na tong art program? Ngayon po ay 4 years na po. 4 years na. Yes po. Pero Mula na magkapangalan. magkapangalan. Okay. Pero po, ang inaano po namin is 6 years na talaga tayo. Wala lang tayong pagkakilanlan ng 2019. Nung nagsimula. Yes po. Ayun. So, talagang... And then, ilan kayo ngayon sa grupo? As of now po, we are only 7 po. 7 Okay. lang po kami na members po na may iba-iba pong tasking. Okay. So, lahat ng 7 na yon nagko-compose kayo lahat. Ako po yung composer sa grupo. And then, Lahat po ng kasama ko yung mga singers po. singer naman. Yes po. Singer lang ba dito or member sila ng mga choir sa iba't ibang Yung iba po may experience na sa choir. Mhm. Yung iba po ay galing sa mga events na kumakanta sa mga events na in-encourage po namin na sumali sa amin kapag nakikitaan po namin ng potensyal
Tapos ayun po, sumama naman po sila from different schools and different barangays po here in Malolos. Okay. So this is not exclusively for mga taga-Matimbo. Yes po, open po siya sa lahat ng taga Malolos. Actually po, ang taga Matimbo lang namin ay 3. And then the Okay. rest po, iba sa Panasahan na po, yung mga ganun na Panasahan, Mambog, ito na po. Ayan. And then, so, from dun sa 4 years na lang, sige, nung Yes. nagkapangalan na, ilan na yung kanta na naisulat niyo? Naku po, hindi ko na po mabibilang. Kasi po bukod po sa 6 na taon na pag-produce po ng mga music video, mga original music video, ay lumalaban po kami ng mga competition po, ng songwriting competition po. Okay. At dinala po natin ang pangalan ng Malolos sa local and national competition po. Tayo po ay, actually nilista ko nga po yung mga sinalihan po ng grupo, kung bibigyan niyo po ako ng time na basahin sila para po, Pwede naman, sige lang. At Ah, least, name a few. ayan, name of yung mga na lang po, yung mga nag-champion talaga. Sige. So, yung una po naming songwriting competition, ito po yung sa Pihakto, yung Okay. Provincial po, Bulacan Arts and Culture po. Tayo po ang kauna-unahang nagwagi sa Bangon, Bulacan. 2020 po ito ginanap na online songwriting competition. Okay. Panahon po ng pandemya at yung inspirational song pong ginawa natin. Tayo po ang nagwagi po doon. And then po, sa mga yun, dalawa lang po yung sinalili namin na local na inano po ng Pihakto, then the next po is puro national level na po. Sumunod po yung Great Life Songwriting Competition. Ito po ay company po sa Maynila. Mhm. Yung naghanap po silang team song. Tayo po yung nag-champion doon. And then po sa NCCA, National Commission for Culture and Arts. NCCA. Yes po, finalist po tayo para sa kanilang Christmas Station ID po. Hindi po tayo pinalat kasi puro choir po yung kalaban po namin. Mhm. Yung next po is sa Manila po ulit, Gen Tayo Awards. It's a youth award-giving body po, organization na award-giving body po. Tayo din po ay nag-champion po doon. And at the same time, yung National Youth Summit po, tayo po ay naimbitahan noon sa La Union dahil tayo po ay nag-champion Mhm. for the songwriting competition po ng National Youth Summit. And then po, this year po, nanalo po ulit tayo ng National Youth Summit po, 2025 po. Kaso po, second place po. And then po, yung pinagmamalaki po namin, isa sa karangalan po namin is, nadala po natin ang lungsod natin sa Office of the President po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang proyekto po ng Presidential Communication Office po. Tayo po ay nanalo sa region po, sa buong Region 3 po ng champion, and then sa buong national po, buong Pilipinas po naglaban-laban para sa team song po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tayo po ay nakauwi ng second place po on that. And at the same time po, nagpo-produce din po tayo ng mga team song po na, ito po tinatawag namin racket na lang po. Kumbaga may mga nagpapagawa po ng mga client po. Kami po ay gumagawa ng mga jingle po ng mga politicians po natin. And at the same time Okay. po, yung mga highlights na lang po ng nagawa namin, yung Bulacan Tourism Song po. Tayo po ang gumawa ng Bulacan Tourism Song. Ang Pulilan Population Development Office po, yung team song po nila, tayo po ang gumawa. And then po, meron po tayong client from Manila, sa Manila City po, yung Menro po nila. So, yun po ginawan po natin yung ng music po. And at the same time po, pinagmamalaki din po natin sa ating pong lalawigan po, yung radio station din po, which is the Radyo Kapitolyo po. Mhm. Tayo rin po ang nag-produce po ng awitin po nila. Ayun. Well, doon sa mga sinabi mo, madami-dami rin yun. Oh. no? And, well, here's the thing. I mean, it is good na talagang nadadala niyo yung Malolo sa iba't ibang level when it comes to songwriting. Is there somewhere there na meron tayong kanta para sa Malolos? Meron pong kanta na ginawa po namin for Malolos kasi sobrang short lang po kasi ginamit ko just to add an information po, ako po ay choreographer po ng Malolos Marine Fishery School and Laboratory for Ikaw Dulansangan. pala yun, ha? Okay, tuloy. For Dulansangan, yung sinusulat po namin kanta doon, more on for Malolos po. Kasi po hindi siya full track. Ano lang po siya, yung mga 1.5 minute just to give inspirational vibe po yung buong piyesa namin sa Dulansangan. Is there a coming song for Malolos na isang buo? Actually po,
plano po namin na buuin yung mga songs kasi po hindi na kami makakalaban next year. Hall of kami Famer po, na kayo. Hall of Fame na po kami. Hindi na kami makakalaban. Ayos. So, ang plano po namin is to produce all the songs po na produce namin, yung ginagawa po namin po. Yes. I-produce na siya na full Yeah, I length. think it's about time na marinig ng mga kababayan natin yung mga Yes, naipanalo nyo na yan. Yes, Kasi, I mean, hindi ko rin kabisado kung ano yung mga kanta ninyo. Pero, I think this is a chance to really ipakita natin, iparinig natin sa ating mga kababayan dito sa Malolos yung mga nabuo nyo ng mga kanta. Yes, Diba? And then, so, yun ang mga karaniwan na ginagawa. Do you conduct workshops? Yes po. Nung nagsisimula po kami, ay sorry po, pumipiyok. Nagsisimula po kami. Kaya talaga pagkasingin. Nung Okay. nagsisimula po kami on this, ang focus po namin is music. Yes. And then, sinamahan po namin ng theater arts. Kasi po may mga kaibigan po tayo from a different part Theater po group. na sa Malolos po na willing din po sila to share. Kumbaga na-invite po namin, sige mag-talk po kayo. Kasi yung workshop po namin, even during pandemic po, 2022 po, ay kasagsagan pa po ng pandemic po during that day. So, inano pa rin po natin, kahit po online lang po siya, nagpa 3-day workshop po tayo and nag-invite po tayo ng different people po na makakasama po natin na may kaalaman po dun sa music, theater, and writing, and then po sa dancing. Ang galing. So, sinasako po namin siya actually lahat para po, kumbaga, yung bata po na mabibigyan po ng program, malaman niya saan ba ako dapat. Saan ba yung gusto ko? Saan ba ako bagay? So, kung sa music, hindi sila nagpe-perform, yung iba po nagpe-perform sa theater arts, kumbaga magaling sila sa pag-arte, kumbaga na-discover po nila sa sarili na kaya po nila yung isang bagay. So, what happens after the workshop? I mean, if mag-workshop ako sa inyo, Yes, nag-workshop ako ng teatro, Yes po. what happened? Magiging member ba ako ng art corner? Hindi po actually, kasi po, inano na po namin na kami-kami lang po yung sa group. Though open po kami to kung meron pong sasali, pero ang ginagawa ko po kasi, hindi po kami nagpapa-audition. Ang hinahanap ko po yung tao na makikita ko po na may potential po ito. So Okay. lahat po silang member ko ay hindi po sila nag-audition sa akin. They are invited to join. Oh, Kasi po, okay. nakita ko na meron silang skills, nakita ko po na kaya nila, so kaya po in-invite ko sila. So kung magme-member po through audition, parang hindi po namin siya inano kasi mas okay po na kami mismo, yung nakaka-discover po dun sa talent. What happens dun sa mga workshopper nyo? Yung mga workshoppers po, after that, we have sa online po namin, nagkaroon po kami ng activities po, which is yung pwede silang mag-send ng anything po na yung natutunan po nila. Kung kumanta sila, umarte sila, kumbaga makita lang po namin yung progress nila. And 3 years po namin siyang ginawa. 3 years po namin siyang ginawa, nakikita po namin yung development ng mga bata from scratch to, kumbaga, nakaka-arte, nakakakanta na po. Okay. So, kumbaga nanonotice lang po namin na itong batang ito ay nag-i-improve on that particular art po. Okay. So, I mean, you start developing kids. Apa, yes po. Pero pinababayaan nyo rin silang To explore themselves. kung saan nila gustong Yes sumali. Ayun. Kumbaga, ang role po namin is imulat na tong mga batang po ito na may mga ganito pong programa bukod sa nakikita nila sa labas. Kumbaga, mamulat natin po sila ay malaking bagay na at ang magpatuloy po ay nasa sa kanila na. Ayun. Have you produced any theater play? Hindi po kasi po most of the time po music po talaga kami. Nakapag-produce po kami noong 2023 ng singing contest. Okay. Yan. Saan? Through online din po siya. Online lang. Opo. Okay, So, okay. iba't ibang lugar po yung sumali po doon. Yun po. Okay. And then, ito, binanggit mo na to kanina, pero, gaano kahalaga sa inyo na makipag-collaborate sa iba pang mga grupo? Ayun po. Ako na ba sasagot? Ako po yung naghahanap po kasi sa amin ng pwede naming matap na ma-collaborate po. Ang napakahalaga po siya kasi kakaunti lang po kami. We are 7 in the group.
po. Kaya sobrang mahirap po sa aming gumalaw na ma-accomplish agad yung lahat ng task. Kaya po ang ginagawa namin is to collaborate with different organization. Kagaya po nito, in the last 2 years po, na aware po kami na merong dance organization po here in Barangay Balite. Yes. Sila po ang Mhm. aming kauna-unahan pong recipient for our project po noong 2024. So, in-invite po namin sila if you are willing to join us to do this project po. And then, kung willing kayong lumabas sa inyong barangay. So, yun po kasi 3 barangay po yung binababaan po namin ng project during that time. So, lumabas din po sila at sinamahan po kami. And mas gumaang po yung trabaho. Yung trabaho, yung pakikipag-coordinate po sa mga SK councils and SB captains po natin. Kumbaga, pag marami po yung tao, talagang mas mabilis po yung trabaho namin, na-accomplish agad po Totoo namin yung yun. project. Totoo yun. Kasi mas nagiging madali pagka mas marami kayo. Ayun, so kay Madam President ulit, Christiana. Kung may isa kayong project na talagang proud ka, ano yun? And bakit? Yun po siguro Miss yung Universe, ano? yung art workshops po namin. Kasi Mhm. nakikita po namin na may mga kabataan kagaya namin na willing din pong matuto and i-enhance yung skills po nila sa arts. Ayun. And gusto din po namin makita na yung sinishare po namin sa kanila ay meron pong magpapatuloy. Like, hindi po sa amin matatapos yung pinaglalaban po namin sa arts, which is may iba pong taong nai-inspire po na gawin din po yung mga bagay na ginagawa din po namin. Tama yan. Actually, that is, isa yun sa talagang kailangan nating patignan na meron bang magtutuloy nitong ginagawa ko. Baka mamaya, pagkatapos namin, wala na rin. Diba? Pero, training, sa pagtitrain ng mga bata, nakakatuwa naman sa mga bata ngayon, talagang medyo exposed na sila talaga na parang sanay silang humarap sa tao, no? Yes po. I mean, kahit na yung mga 5 years old nung araw, naku po magkakasugatan tayo bago mo maparap o mapakantayan unless talagang kumakanta siya. Pero syempre, yung mga nag-workshop kasi, they want to add on skills. Yes. Anong age range ng tinatanggap ninyo sa workshop? Sa workshop. Noon po, during nag-iba po kasi kami ng program. Yung first 4 years po namin, yung project po namin, yung first 4 years po, usually po ang target po namin mga high school students. And then yung last 2 years po, yung 2024 and 2025, nung nakakita po kami ng another problem po ng ating society, which is yung social media and then the technology and the gadgets. Sabi po namin na itong project na to dapat ay ibaba natin sa mga bata. Sa mga daycare students, kinder students, and grade 1 to 3 po. Doon po namin siya binaba yung project na po na to na ginawa namin before. Kaya po, ngayon po, yung reformat namin naging sa daycare po, mga age 5 years old po, 4 years old, 5 years old hanggang 8 years old. Anong workshop ang binibigay niyo sa kanila? Ngayon po, yung 2024 and 2025 yung visual arts po. Tinuturuan niyo sila mag-drawing. Yes po. Yung simple color po. Yes, yung simpleng pagdodrawing, yung simpleng makilala mo yung mga kulay po, yung simpleng makita po natin yung creativity po nila. Na napakahalaga po ngayon during this day kasi po yung mga bata ngayon more on cellphone and technology and YouTube, kung ano po ang pinanonood, hindi po nila makita yung sarili, hindi nila ma-express yung kanilang sarili kasi more on nanonood lang po talaga sila. It's a good start. Yes po. Kasi talagang kailangan natin silang siguro sabihin na natin, I'm gonna use the word agawin Yes. doon sa technology. Kasi nakakalimutan nilang i-appreciate yung paligid nila Yes. So, kumusta ang response doon sa workshop niyo sa visual art workshop ninyo? Ilan ang mga sumasali diyan? Nung first try po namin, we gathered 150 students po. Okay. And the next year po nagdagdagan po kami ng 250 students po. Dami. Kasama na po doon yung mga bata po na hindi pa nag-aaral,
kumbaga yung mga sobrang Gusto lang talaga nag-scribble na ganyan. Opo, kasi binigyan na rin po namin sila kasi para po kumbaga ma-expose na po sila dun sa mga ganung bagay. Kasi yun po yung ano po namin pag pinag-uusapan namin grupo na kaya tayo nandito sa posisyong ito kasi na-expose tayo eh. So dapat yung mga bata i-expose din natin sila para malaman nila na hindi doon sa phone, hindi doon natatapos yung buhay nila eh. Exactly. Dapat meron silang dapat ibang gawin na kahit doon sa simpleng ginagawa nila is nakakatulong sila doon sa komunidad. Well, pag minulat mo kasi ng mga ganyan, mas maganda. Yes, Meron ako mga kakilala na may mga edad na nakasalalay ang buhay sa Facebook. Yes po. Pagka walang nag-heart react doon sa pinost niya, aba naku, malungkot na malungkot. Tapos doon siya nagbe-base kung paano niya kikilalanin yung tao. Yes po. Eh, sabi ko, get out of that. That's bad. I mean, Facebook is there para sa akin. Entertainment lang. I mean, pagka pinagbasihan mo yan ng kung ano-ano, sabi ni Facebook, ganito eh. Naku po, medyo delikado yan. Teka lang, ilang araw yung workshop nyo? One barangay po, isang araw. Oh, nakakailang barangay ba kayo? 3 po. Tuwing kailan to? Yun po, depende po kasi sa letter po na ipapasa po namin per barangay. Kung ano po i-approve nila. Okay. Pero po, most of the time, tinatarget namin may pasok sila. Para po, nasa classroom lang sila. Kumbaga, dadating na lang po kami pero to conduct. hindi ba nakaka-disrupt ng klase nila yan? Hindi naman. Hindi naman po kasi upon the pagpunta po namin doon is inaano na po namin yung barangay and then si Tsaka teacher po na isang maghapon kayo doon? Opo. Okay. So sabi, ma'am, hindi, half day lang naman po. Half day lang. Sabihin po namin, ma'am, darating po kami ng gantong araw, wag na po nating anuin yung mga bata kumbaga kung pwedeng yung klase po muna ay ma-hold para po ito po muna yung magiging klase nila yung Ito yung workshop. magiging activity Opo, nila yung for the activity day. nila for the day. It's good kasi nakakatuwa sa mga bata yun. Imagine mo, papasok ka magdo-drawing ka lang maghapon. Pero that's a fun activity talaga. Yes po. And is there anywhere there na tinitignan ninyo na parang, ilang taon nyo na ginagawa to? At 2 2 years years, po yung 2 years na. visual arts project. So, meron bang part nung project na yan na we're looking into, let's say, piliin natin, doon sa mga umattend nitong sa barangay na to, sabihin na natin, 50 yung umattend, 100 yung umattend. May 30 na talagang medyo, may itsura na yung drawing. And then, tuturuan pa natin sila on how they can enhance that. Doon po sa ano na po na yon sa ano na po na yon. Punto na May yun. point na po na yon. Parang yung time po na yon na ano na po namin sila na kasi po tumataas na po sila ng level. From daycare, nagiging kinder na po sila. Na hindi na po namin alam kung nasaan po sila that time. So po yung mga daycare student, yung mga grade 1 to 3 po, hindi na po namin sila nasusundan. But the goal po kasi namin is imulat sila eh. Imulat sila sa ganda nito. Okay. So ano lang talaga? Awareness lang talaga. Awareness po. Saka And support then, system po. Tsaka support system. Well, Yes. that's actually a good start. That's very good. Na pwede natin talagang pagsimulan. yes po. Yung mga ganyan na... And then, anong mga feedback ang naririnig ninyo? What feedback do you get? From barangay po is yung sila Kapitana Malupo, si SK Chairman, talagang sobrang happy po kami kasi whenever kailangan po namin yung suporta, signatories po nila is lagi silang nakasuporta. And tuwan-tuwan din po sila, hindi po nawawala sa isa sa pagbibigyan naming barangay. Ito pong barangay, yung home base po namin, itong barangay Matimbo. Na yearly po, dito talaga kailangan meron tayong isa dito and then tsaka tayo lumabas ng ibang barangay. Yung mga parents ng mga kids, Yung mga parents kumusta? Anong sabi nila? Yung mga parents po, nakikikulay din po sila. Kumbaga, Sabi ko na eh. kasama po sila doon sa workshop process. Kasi kasama po sila doon sa loob sa workshop process. Kumbaga, gina-guide din po nila yung mga bata. And then after that po, after a year, may mga close po tayo na parents na kumbaga kakilala po tayo na yung anak ko naghahanap pa ng art materials, meron pa ba kayo? Parang ganun po, kumbaga naubos na yung pages po. Crayola niya, yung mga nila, drawingan. yung drawing book po nila na which is
sa amin po is magandang feedback yung bata na ma-aware sila na mayroon pa silang pwedeng pagkaabalahan bukod dun sa phone na ginagamit po nila. Totoo yun. So, naku, ayan, mga kaibigan, nakita nyo, ha? Hindi natin masasabi na simple yung kanilang ginagawa because what they're doing is making everyone aware of what they can do from high school to late teens, pero ngayon pala they're actually going to the daycare centers para yung mga bata mismo bago sila lumaki, kasi yung mga nasa kalagitnaan yung daycare, from daycare hanggang grade 6, yung nasa gitna medyo talagang lulong na rin sa paggamit ng telepono kasi talagang very effective yung phone eh. Yes po. Pag umiiyak, inabutan ng nanay ng telepono, tapos na, salamat din na umiiyak. Pero nakakalimutan natin na what's happening is that nagiging dependent yung mga bata doon. So, marami pa tayong pag-uusapan mga kaibigan. We're gonna pause for some commercials at this point. And when we go back, mas lalaliman pa natin yung pag-uusapan about Art Corner PH. Okay, upo kayong alis, babalik kami. Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Ang lahat ng aming kampanya ay hindi lang para sa Malolos, hindi lang para sa Bulacan, bagkus ang kaganapan ng lahat ng ito ay para sa iyo, para sa akin, para sa bawat isang malayang mamamayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang lungsod ng Malolos. Magandang hapon po mga kababayan. Nagbabalik po si T-Rex dito sa ating Roving Galing Season 3 Tatak Maloleño Edition Episode 3. So ayan kung yun po mga kanina pa nanonood, talagang nakita ninyo we're featuring every organization na nakasama po sa ating top 20. And this time, we're here in Matimbo. We're talking to Art Corner PH. Kasama natin ang kanilang executive director and ang kanilang pangulo, si Christiana at saka si Homer. Mas kilala daw siya na Homer. Hindi naman Simpson ang ating Okay, pero mga kaibigan, bago tayo magtuloy, ay pabayaan niyo po ipakilala ko sa inyo ang isa sa mga yan, mga kasama po natin. And kasama po natin siya sa ating programang Good Morning Malolos. Mga kaibigan, narito po si DJ Proxy. Yes, magandang tanghali po sa inyo lahat. No? Sa kanila, sabi ko, fascinated kasi ako dun sa mga youth na this early, meron na silang mga kanya-kanyang advocacy, alam mo yun. Tapos sabi mo nga, yung grupo nyo started 6 years ago. And how old are you now, if you don't mind? 25 po. So you started this when you were 19 years old. Po. And she was already with you na? Yes po. Ilang taong ka naman nun? 6 years old siguro? Hindi ka naman siguro. Hindi, mga... Ilan taong ka na ba ngayon? 20 po. 20, so 14 years old. So yun, tapos and yung kanilang pag-iisip na is how they can help yung mga kabataan. Doon ako fascinated. Well, actually, ako ata
naintindihan ko lang yung word na advocacy, college na ako. Kaya nga. Hindi. Well, nung nagsisimula ang roving radio station, ang lagi kong bukang bibig noon is, we need people who will lead, but will definitely teach the young people also. Kasi, at this point in time, ito yung panahon na kami yung nandun sa una. Kami yung nagdadala ngayon. Kami yung... pero sabi ko nga, hindi dapat kalimutan yung mga kabataan. Kasi pag huminto, kagaya niyan, your love for music, your love for art, kung wala kayo dyan ngayon and hindi open or hindi wala sa passion ninyo yung magturo doon sa mga bata, 10 years from now, wala na yan. Mawawala Wala na yan. Hindi na yan alam nung mga ipapanganak 10 years from now. Pagmulat niya, wala na yan. Ayun. Tapos kanina sabi mo, your aim lang talaga is to create awareness, no? Na eto na nag-exist tong art na to, tama ba? Yes po. Ang siguro magsasuggest lang siguro, sana after nung awareness, meron pa kayong isang project pa na yung makikita nyo do sa project nyo na to create awareness, yung makikita nyo na medyo nag-excel. Dapat sana makukuha nyo yung mga phone number nila, Yes. kung nasa na sila ngayon, kung nag-pursue ba sila. Kasi kung meron silang gift na, tapos hindi nyo ma-follow up, di ba? Parang importante yung continuity, di ba? Yeah. But the way I see it, kasi nga ang gusto nila is to create awareness. And then, they give it, yung parang second level, they give it to those people na alam nila na talagang nagtuturo ng teatro. Talagang nagtuturo ng visual arts, di ba? Kaya yung kanila, kumbaga, they will start the fire. On that part po, yung ano po kasi namin, yung awareness po na binibigay po namin. Yung update naman po doon sa mga bata na doon na po yun sa teacher. Yun sa teacher po nila. Kung ano po yung naging progress po after the workshop. Sa amin naman po, yung mga teachers po, hindi na po namin sila inaano na mag-update po kayo sa amin. Ang sa amin lang po is tutukan nyo po yung mga bata. Kasi po yung sa amin, kumbaga sabi nga po ni Sir, is kami po yung magsisinde. Tapos sila na po ang magpapaliyab. Kaya nga. Ganon din yung ano ko kanina eh. What happens after the workshop, di ba? Pero nakita ko nga, they're really looking, para mas maging mabilis yung kilos nila. Para mas madami yung tamaan nila. Yes. Kami na muna magsisimula. Pagkatapos ito, kayo naman. Yes po. Parang ganun eh. Kasi That's po pag the way I see it. Tama ba yun? Opo, pag pinokus po namin yung whole time po namin on that barangay, uubos po kami ng ilang taon para makita po yung progress. Okay. Maiiwan na po namin yung ibang barangay na which is ang goal namin, isa-isahin natin sunugin or bigyan ng usok ito para magkaroon ng apoy. Oo. Para masimulan. Yes, understood. Ganun. Kaya nga. Ako din kanina parang naglalaro din sa isip ko. Sabi ko, bakit ayaw nila ituloy? Bakit ayaw nilang ano? So, tama din na talagang meron tagapagsimula eh. If they have started it already, actually, yung sinimulan ninyo, maganda na eh. I mean, creating music, teaching our kids how to draw, di ba? Yan eh, napakaganda na pong ano yan. Kasi, tsaka ang ganda na rin ng resume nila eh. Kaya nga ang dami na nilang na-contribute din. Tsaka, ganito yung mga, maganda na nagkakaroon tayo ng touch point sa mga gantong organizations. Kasi, these are the people na po pwedeng makipag-collaborate din sa atin so that we can help them also para i-spread pa yung mga project na upcoming. With your group right now, pipito kayo eh. Yes. Ano yung mga hamon na kinakaharap ng grupo nyo? And then, paano nyo yung nalalampasan? Yung humaharap po ng mga hamon, eto na po si President. Kasama ba sa JD mo yon sa job description? Pagka problema kay Pres ha. Hindi. So, mga hamon, ano yung mga kinaharap niyo ng mga pagsubok? Siguro po yung kinaharap po namin obstacle po is yung lack of funds po talaga. Kasi as a youth organization po na binubuo ng mga kabataan, na mga nag-aaral pa po kami, ayun, wala po kaming source of income para ituloy yung mga projects namin. So, solve po namin yon through
nagbebenta din po kasi kami ng mga shirts po namin sa May Facebook. merchandise kayo na Opo. binibenta. And then may mga may nag-sponsors din po sa amin, and then ayun, through FB Live gig din po. Kumakanta sila sa Yes, FB, tapos yung nagpo-post sila ng Gcash. Gcash po, yes. Oo, 'di ba? Pero- nakakatuwa nga eh. Exactly. Sabihin, 'di ba? At this stage, 'di ba? That's what I want to say. Oo. Na kahit na kasi yung lack of funds, marami nang humarap dyan. Oo. At marami nang nabigo. Kahit na actually kahit di youth org ng Oo. number one Yes. obstacle number one problem, funding. And ang kagandahan nga sa kanila kasi nga kumakanta sila, and they have social media para i-anuhin kung Yes, yung kaya nila, then they get their funding there. Ang isa sa kinatutuwa ko, sa iba yun wala po kaming pondo kaya pala kayo nawala. Tapos Yes. Di ba? may Pero question- sila, dumiretso lang. Wala kaming pakialam kung wala kaming pondo. Kahit Dumadating din po kami sa point na kahit ng konti lang na ganyan. sariling pera na lang talaga namin. Ayun. Oo. Kulang tayo I was sa about to ganito. go to that naunahan mo lang. Opo. Actually, meron pa ang question na tanong ko na sa'yo kanina to, Yes po. off the air. Sabi mo 7 lang kayo. Yes po. How do you see yourself like 5 years o 10 taon from now? Kasi naiisip ko, meron kasing organization doon sa naka-base ata sa Marcelo ata. Mhm. Kapag gumraduate yung Member. yung meron magtutuloy. Yes. So ano yung plan nyo about that? Dahil for sure darating yung oras na magkakatrabaho ka na. Yes po. Kakatrabaho ka na. Continuity. Oo, 'di ba? Yes po. Sino magtutuloy? Sabi mo kasi 7 lang kayo or Yung may plans ng recruiting pero hindi pa ganun kahigpit. Hindi naka Yung- full blast. Oo, hindi naka full blast. ang plan po namin dyan is kami pong mga fresh grad na magtatrabaho ay hindi muna bibitaw as long as hindi pa tayo nakakakita ng mga taong magtutuloy nito. Kasi ang ano po namin talaga, dapat hindi sa atin matapos yung arte. Yes. Kasi pag sa atin natapos to, paano na lang yung mga susunod pa sa atin? Mm. Kaya ang plano po talaga namin, kaming dalawa pong graduating, kasi po yung mga college po ngayon, yung mga may senior high school po kaming member, tas yung iba po college na. Ang sabi po namin, hanggat kaya natin, gagawa tayo ng programs. Kasi po, para sa amin, yung pagpapatuloy po nito, ay parang regalo na namin po dito po sa komunidad. Sa ating lungsod. And at the same time, nangangarap po kami na in the future is mabigyan ng pagkilala. And at the same time po, i-adapt ng ibang organisasyon. Yon. I-adapt ng ating pong pamahalaang lungsod, i-adapt ng kung saan pong programa kasi we are very very open po na i-adapt ng ibang tao, ng ibang organization po yung project kung nakikita po nilang nakakatulong. Ang sa akin naman kasi, like sabi mo 7 kayo, no? Yes po. Ikaw ang executive director, Opo. siyang parang president. Yes po. So, yung natirang 5, tapos siguro i-mentor mo na sila. O, Yes po. this is what you're going to do kapag Yes. umalis na ako. And kaya sabi ko nga dapat continuous din yung recruitment niyo para habang mine-mentor mo yung kasunod mo, mine-mentor na nung isa para andun yung continuity. Pero- Yes po. Kasi si Christiana po, nagsimula po yan na wala pong ginagawa sa grupo talaga. Oh, I mean, na ano na lang siya, na nagulat na lang din siya na president na ako ngayon. Kumbaga yung process po namin, hindi na namin sila tinuturuan pa eh. Hinahayaan po namin na ma-experience nating lahat yung proseso Hands-on. kung paano magagawa ito. Yes. So si Christiana po, yung dati pong president namin na si Simon, tsaka si Byron, dun po siya natuto. Na yung ginawa ng kuya niya na dalawa na naging president is, yun yung gagawin kasama niya. yun sa 7. Yes po, kasama po sa Okay. 7. Kung sa amin lang po umiikot din po yung pagiging officers. Kaya nga. Pero I think a very good measurement of success para sa kanila is the time na may mga ibang barangay na mag-adapt ng program niyo. Yes po. Ayun nga eh. Kaya palagi ko talagang they're just staying here
yung hindi nila full blast yung ano, iniintay nila na ito makita rin sa ibang barangay, gawin doon. Kasi less hassle yun. Kasi kung pipito kayo, I mean, kung talagang mag-iikot kayo rin sa Malolos, it will take time. Oo. Legwork lang. Kaya nga, mga, di ba? Hindi lang, kasi yung conceptualization ng mga projects, okay yan sa 7. What if pupunta na kayo sa barangay na ganito, siyempre, kailangan gamit, kailangan magbubuhat, di ba? So, that's why po nakikipag-collab kami sa kung meron pong available organization sa barangay po nila. Oo. And Kaya at the same time po, hindi naman po tayo pinababayaan ng mga barangay Ayun ang officials po importante. natin, and then Ayun ang yung mga importante. yung kinoconnect po talaga namin at tinatap po talaga namin yung mga SK chairmans kasi po under po sa kanila to yung mga ganitong mga program po. para Tama, tumutulong lang. Oo. So, doon sa 7, how do you keep them motivated? Paano ba? Sa amin po kasi talagang sabi ko sa kanila, maging passionate lang tayo dito sa ating ginagawa. Kasi naniniwala po kami, sabi nga po dun sa sikat na Marvel comic po ng Spider-Man, with great power comes with great responsibility. Naniniwala po kami, yung art po na dumadaloy sa aming mga dugo. akala ko si puso- Wolverine yun. Yung puso po na yung pagmamahal po sa sining na dumadaloy po sa amin sa pagkakataong ito, yun po ay kapangyarihan na hindi po lahat nagkakaroon. Hindi po lahat nabibigyan ng privilege na magkaroon ng ganong pagmamahal sa sining, ng ganong misyon para po sa komunidad. And it is our responsibility to share it with people para hindi po sa amin matapos. Para po sakali man po, mawala man po kami dito, may ibang kabataang Magtutuloy-tuloy. magpapatuloy. Oo. Okay. So, ngayon, na bahagi na kayo ng Roving Galing Season 3, anong pakiramdam ng buong grupo? Kasi po siya nag-ayos ng papel. Sa amin po wala po kami noon pa man po, wala kaming pakialam kung na nakikita kami ng tao na gumagawa. Basta kami, gagawa kami. Kung hindi ma-appreciate, okay lang. Kung ma-appreciate, okay lang din po. Sa amin po, yung pagsali namin sa Roving Galing is para makita po nung iba pa na mga tao. Kumbaga, mas lumawak po yung network namin na may ganito pong organisasyon. Ayun. Na ganito yung ginagawang programa. Correct. Na ang tingin po kasi ng iba sa sining is parang wala lang eh. Kumbaga, alam po nila yung tawag doon sa sining pero hindi po nila kilala or hindi po nila alam yung definition kung ano ang sining. Kumbaga, yung iba po sasabihin na weird yung mga tao na gumagawa ng ganitong bagay. Para po sa amin, tawagin niyo na po kaming weird. Ito pong ginagawa naming programa, kaya po ina-adapt po namin siya sa mga bata eh. Kumbaga, mamulat yung mga bata on that project na ang sining ay hindi para sa mga weird na tao. Ang sining ay hindi para sa iilan lang tao. Ito ay para sa lahat. Para sa iyo, para sa akin, para sa malahat ng naniniwala. Napakapangyarihan po ang art. Totoo. Correct. Totoo Tsaka, yan. don't worry, actually, hindi naman siguro lahat na nagsasabi na porket involved ka sa arts, weird ka na. Opo. I'm sure, Opo. sabi ko nga, ito yung right venue na Yes. para lumabas kayo dahil, di ba? Who would know na meron palang grupo na ang tawag Arts Corner na gumagawa pala nito. Tsaka Diba? marami So, pong connotation po pag artist ka eh. Yung sasabihin po nila, walang pera dyan, wag ka dyan. Actually, Kumbaga, yung mga ganun. totoo naman yun. Opo. pero di ba? Pero hindi, Ayun it nga, will ayun depend on what kind of Oo. art. And Diba? ayun nga yung mas nakakahanga dun. Opo. 'Di ba? You chose that field. Yes. Kahit na alam mong hindi naman siya ano bang magandang term dun? Hindi siya Financially ah, rewarding. yun. Hindi siya financially rewarding. Yes, pero, pero- you still do what you want to do. Yes, Ayun yung po. nakakahanga. Pero eh. with what you have started, na maging Galing. aware ang mga tao about art, kasi sa ngayon, yung sinasabi mo na may ibang tao naniniwala, weirdo yan eh. Para sa akin, hindi na ganun kadami. Oo. Opo, yes. we have po. come to a point where people become na. matured Yes po. when it comes to appreciation ng art. Nakikilala na po siya. Oo. Yes, yes, And yes. what you're currently doing right now
hindi natin yan mararamdaman ngayon. Yes po. Not even during our generation. Mararamdaman yan pagkatapos In the ng future. marami pang generation. Ito yung sinasabi ko, na yung mga bayani natin, Yes po. hindi naman lalo magiging bayani Correct. sila eh. They were just doing what they need to do during that time. General Emilio Aguinaldo, Marcelo H. Del Pilar, Jose Rizal, ang ating birthday boy ngayon. Happy birthday kay Ayaw nga Pepe. pala. Diba? Happy birthday, Peps. So, I mean, Jose Rizal didn't know na siya ang magiging national hero natin, di ba? So, you guys, kung ano man yung sinisimulan nyo ngayon, ako talaga, I'm very happy because with what you're doing, maraming nakakaalala, marami ang nakakaalam, marami ang natutuwa. Sabi nyo nga, yung mga magulang nakikikulay na rin. Totoo yun eh. Kasi, diba? Siguro, baka siguro in 40 years, baka mabalitaan natin, national artist na pala si executive director, Hindi, I diba? mean, Because of what he did and what he's kung ano yung doing. sinimulan diba? nila, Oo, di ba? diba? We will never know. Pero, yung may nagsimula, napakaganda yun. Kaya, sige nga, ano ba yung mensahe nyo sa ating mga kabataan dito sa Malolos? Ikaw na. Ako na. Kayong dalawa. Sige, kayong dalawa. Ayan po, para sa mga kabataang kagaya namin dito po sa Malolos, wag po tayong mapagod na mahalin yung sining at kultura na meron po tayo. Ayan. Yan po. Ikaw naman, Executive Director. Executive Director. Mensahe po para sa mga kabataan ay, ito po ay sinasabi ko rin po sa lahat ng naging estudyante ko po sa nung dulansangan, sa kanila po, na huwag po silang matakot sumubok. Yeah. Kasi po, sa proseso po ng pagiging artist ko, ang pinakamahirap po ay pagsisimula. Kung saan ako magsisimula. Lahat. Okay, tuloy. Kung saan ako magsisimula. Andyan po yung maraming question sa sarili kung kaya ko ba to? Paano pag hindi ako nag-succeed dito? Marami pong question. Pero po ang itinuturo ko sa kanila ay magkaroon ng lakas ng loob. Na whatever it takes, madapa ka man ngayon, hindi ka naman araw-araw madadapa eh. Hindi ka araw-araw nandyan. Babangon ka to explore and do more. And kami po, ang mensahe namin sa lahat ng mga kabataan na naniniwala at nagpapatuloy sa mga pagkakataong ito na hindi magsasarado ang sining para sa kahit na sino. Lagi siyang bukas. Maaaring tayo po ay darating yung panahon ay iiwan natin siya kasi pipiliin na natin yung pagiging profesional o yung mga trabahong pipiliin natin in the future. Pero yung art po ay nandyan lang. Mananatili po siya at anytime kapag gusto nating bumalik, kapag namimiss na nating gumawa, lumikha at kapag kailangan natin siya, lagi po siyang nandyan para tulungan tayo. Galing. Tama yun. Well, gusto yung sinabi mo kanina. We will do whatever it takes. Ibang commitment yun. Ibang commitment yun sa I will do my best. Yes po. Bakit? Hindi na ituturo sa school yung ganun. Kasi yung I will do my best, conforme na yun eh. Hindi. Actually, yun okay na eh. Okay na yun, yung I will do my best. Pero what he said was even... Mas malalim eh. Pero mas malalim. gusto ko lang anuhin yun. Kasi nga, if I'm just gonna do my best, tama, sabi mo, okay na eh. Okay Diba? na yun. Paano kung hindi yun ang best sa'yo? Sa ibang tao? Compared to, I will do whatever it takes. Pag sinabing whatever it takes, kahit na anong mangyari. harangan mo man ng sibat yan, lalampasan niya yan. So, ayun mga kaibigan, this is a very good conversation ngayong hapon. Talaga nung una, I'm actually, iniintindi ko talaga ano bang ginagawa ng Arts Corner. But it turns out na talagang malalim din. Hindi lang ito. At nakakatuwa nga, I mean, puro bata to eh. With the topic that they have right now, dapat ang kausap natin, baka mas may edad pa sa amin. Di ba? Pero, I'm very happy na this is being done by mga bata na katulad nyo. Kasi, mas maraming oras, mas maganda dahil mas marami kang magagawa. Imagine kung ngayon ko lang naisip to, na sisimulan ko yan na ganyan. I think I only have about, 30, 40 years?
sandali lang yun. Ang daming bata ngayon, di ba? Pero sa punto ninyo, kung nagsimula kayo ng mas maaga, mas malawak, mas marami, mas malayo yung mararating pagka ganyan, di ba? Kaya nako, mga kaibigan, again, narinig ninyo kung ano ang ginagawa ng Arts Corner PH, ano yung kanilang sinisimulan, ano yung gusto nilang ipakilala, hindi lang sa mga kaedad nila, kundi maging dun sa mga bata pa na nagsisimula pa lang mag-appreciate ng mga bagay-bagay sa mundo. This is something big. And we can make this bigger kung magtutulungan tayo. If this is something that you think will work sa inyong barangay, why not? Diba? Invite nyo sila. Kasi that's the only way you can really see kung ano yung mga dapat gawin. Kasi if you're going to reinvent the wheel again, well, there's nothing wrong reinventing it. Pero, meron na eh. Sundan na lang natin yung padron nila, di ba? Kung ano man yung ginagawa nila. Kaya, nako, alam niyo mga kaibigan, we are very happy na na-meet natin itong mga taga-Arts Corner PH na to. And Proud din, dahil syempre. Really looking forward na... Kalungsod natin yan. Oo naman. I mean, yung mga kanta nyo, dapat maririnig na natin, ha? Yes. I want some of your songs na ma-feature naman natin dito sa Roving Radio. We have a program that we call Open Mic Jam. Yes, bro. And doon, we invite walk-ins. Ayun. Papalista sila, pipili sila ng kanta, tapos may video, okay, dito sila kumakanta. Okay, bro. And if we're doing that doon sa may City Hall, why not do it with your group? Kasi puro original yes, yan. And at the same time, kung meron kayong mga projects, mga ongoing projects, pwede kayo doon pwede kayo doon mag-promote. Mag-promote. Mag-promote kayo, Or doon diba? yung unang iparinig yung kanta nyo. Oo. Diba? Lalo na kunyari ang kakanta nyo, doon team natin song release. ng Roving Radio Station. Oo, kunwari oo. Gawa nga natin ng Ng team song yung Roving Radio. Roving Radio. Radyo Kapitolyo, nagawa nyo. Diba? Hindi, pero, isa yun. Suggestion lang naman yun. Pero, kasi talagang we're in the lookout kung kanino kami pwede makipag-collaborate. Kasi same as you, kulang din kami sa funding. Pero, I mean, ito na yung pagkakataon. Kung dati ay hindi kayo talaga nakikita, hindi kayo naririnig, I think, yun naman ang aming mission. To show our fellow Maloleños na merong ganito dito. Ang nakakatuwa, hindi lang mga taga-Malolos makakakita niya. Yes. That's the big difference from a traditional radio from an internet radio. Internet radio na tayo eh. Yes po. Naririnig ka na, nakikita ka pa. Diba? So, sige. Looking forward dun sa mga collaboration din natin in the future. And natutuwa nga kami na kasama namin kayo dito. Okay, so siguro, invite natin yung ating mga manonood para doon sa inyong entry sa ating Roving Galing Season 3, Tatak Maloleño Edition. Ayan. Kaya nyo ba sabay? Hindi po kami magsasabay. Ikaw na lang. Hindi talaga kakayanin. Anyway, so sige, bigay natin kay Christiana yung invitation. So, sige po. Dito. Kami po ang The Art Corner PH. Abangan at panoorin nyo po ang video ng aming proyektong Sining Bulilit bilang aming opisyal na entry sa Roving Galing Season 3, Tatak Maloleño Edition. Yan! Galing! So, sige, baka may mga babatiin kayo. Bati na. Binabati ko lahat ng SK chairmans na nakakolab po namin, nakasama po namin sa mga proyekto pong inihahatid po namin. Special thanks to our kapitan na Malukundangan. Maraming salamat po, Kap, sa inyo pong palaging suporta po para po sa grupo. And salamat din po sa ating SK chairman, Kenneth V. Reyes, for always supporting din po our good cause. Maraming salamat po. And of course, yung mga estudyante ko dyan sa fishery and sa mga nakasama ko dyan sa fishery, kala Consi Bona, kala Ate Lods, hello, kamusta kayo dyan? Si President naman, baka meron kang shoutout.
Shoutout ko po yung members ng The Art Corner PH. Ayan, sana i-share nyo yung video na to. Ayun po. And yun, thank you po sa mga sumusuporta and tumutulong po sa aming organization. Ayun. Alright, so nakita nyo naman mga kaibigan, isa to sa mga kailangan nating tutukan at bantayan Oo. in the near future and what's gonna Hindi naman happen. nga ako kasali dito eh. Parang naging masyado lang naging interesante yung Yes. pinag-uusapan kaya Kaya I nga. have to Alright. join. So, sige DJ Proxy, kay Ayun. makamating at magpaalam na rin tayo. So, syempre nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga nanood dito po sa ating programa. And yung pong mga lahat ng manonood pa ng ating mga programa for the rest of the week. And then syempre nagpapasalamat din tayo sa ating ano ba tawag natin sa kanila, guest, contestants, finalist ng Roving Galing Season 3. So siguro lang unsolicited advice, no? Basta sabi ko nga yung pagiging passionate kasi hindi na ituturo yan. Yes. Parang naluluto yan through time. No, kaya ayun lang. Kaya basta tandaan lang parati na if ever na make sure na meron kayong pagpapasahan. Ayun ang importante. Kasi kapag dahil di natin masasabi, di ba? Sabi nga, pag gumraduate kayo, magkaroon kayo ng trabaho. Oo, makakapunta-punta ulit kayo pero hindi na ganun ka solid yung oras nyo dun sa napilin yung advocacy. So, dapat talaga, meron talagang kayong tuturuan pa na isa pa for your project to continue. So, yun lang. So, nagpapasalamat po kami sa lahat po ulit. Ayun lang, T-Rex. Alright. Salamat. Antabayanan nyo po. So, this week, we had Arts Corner PH. Episode 3 na po ito. Abangan nyo po ang episode 4 by next week. At nasa ibang barangay naman po ulit tayo at kausap natin ang isa pang youth organization na kasama po sa ating Roving Galing Season 3 Tatak Maloleño Edition. So, mga kababayan, maraming salamat sa lahat po ng inyong suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa. Ito po ang Malolo City Roving Radio Station where we inform, we educate, and we empower. Ito po si T-Rex. Ako po si Proxy. At Roving Radio ang station ko. Kwentong sining nagbibigay ng buhay. Kwento natin puno ng kulay. Kwentong sining stories of hope and love. Kwento natin is always in my life. Kwentong sining, kwento natin. Let us live without forever.
pag-asa at ng mga kilig. Kwentong sining nagbibigay ng buhay. Kwento natin puno ng kulay. Kwentong sining, stories of hope and love. Kwento natin, it's always in my heart. Kwentong sining, kwento natin. Whatever it takes, whatever happens, forever grateful. Different stories, different people, uniting for one purpose. To create, to inspire, nagbibigay buhay ang mga kwento. Magkulay ang iyong mga kwento. Para sa Diyos, para sa sining, para sa bayan. Para sa Diyos, para sa sining, para sa bayan. Para sa Diyos, para sa sining, para sa bayan. Salamat sa Diyos, salamat sa sining, salamat sa bayan. Ang kwento mo ay kwento natin. Pangarap at ng pag-ibig. Makulay ang bawat sining. Mga kwento ng pangarap at ng mga hiling. Kwentong sining nagbibigay ng buhay. Kwento natin puno ng kulay. Kwentong sining, stories of hope and love. Kwento natin, it's always in my heart. Kwentong sining, kwento natin. 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 Kwentong sining nagbibigay ng buhay. Kwento natin puno ng kulay. Kwentong sining, stories of hope and love. Kwento natin, it's always in my heart. Kwentong sining nagbibigay ng buhay. Kwento natin puno ng kulay. Kwentong sining, stories of hope and love. Kwento natin, it's always in my heart. Kwentong sining, kwento natin. Ako si Edeline Nison. Gary Navarro. Marisa Javier. MJ Bartolome. Diana. Liz. Reggie. DJ. Tony Saira. Ana. Dino Bautista. Si Joel.